Halos lahat na yata ng mga Pilipino na isinilang noon ay kilala ang mga kwelang kanta at may kakaibang tunog na masarap sabayan at nakakaaliw pakinggan gaya ng Butchikek, Philippine Geography, Philippines has a great history, Magellan, covered by Magellan, at madami pang iba na nagpasaya sa atin. Halika mga idol at kilalanin natin ang singer, songwriter, composer, aktor at komedyan na si Yoyoy Villame. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe at nakapag-like, beke naman! Pakipindot na din ang notification bell upang lagi kang updated sa mga videos na gaya nito. Si Roman Tesorio Villame sa tunay na buhay na mas nakilala bilang si Yoyoy Villame ay isinilang noong November 18, 1932. Siya ay tubong Calape, Bohol Province. Si Yoyoy ay bunso sa 10 magkakapatid. Noong panahon na iyon ay mahirap lamang ang kanilang pamumuhay. Ang kanyang ama ay isang mangingisda at ang kanyang nanay ay isang tindera. Ang batang si Yoyoy ay masiyahin, mahilig kumanta at magpatawa, kaya siya ay madalas na kinagigiliwan sa kanilang lugar. Sa murang edad nito ay natuto na siyang gumawa ng mga kanta at ginagawa niya itong libangan habang siya ay nag-aaral ng elementarya. Naging madali para sa kanya ang paggawa ng kanta dahil ibinabase niya sa kanyang mga naging karanasan at nakikita. Subalit noong tumungtong si Yoyoy ng sekundarya ay nagpasya na siyang huminto sa pag-aaral upang tulungan ang kanyang mga magulang sa pagtatrabaho. At nang lumaon ay sumama ito sa Philippine Army upang magsanay. At makalipas ang ilang taon ay nagdesisyon siyang magpaalam sa hukbong sandatahan dahil di umano ay hindi na siya masaya sa napiling propesyon. Pagkatapos nito ay naging jeepney driver si Yoyoy at bumibiyahe siya sa Baclaran. Naging masaya naman siya sa napili niyang karir bilang isang driver at umabot nga ito ng 10 taon sa kanyang serbisyo. Noong mga panahong ding iyon ay sumasali siya sa mga amateur contest na ginaganap sa Plaza Miranda sa Quiapo, pero siya ay hindi pinalad na manalo dahil sa kanyang tonong Bisaya. Noong 1965, si Yoyoy Villame ay pumasok sa Bohol upang mamasukan bilang bus driver at doon na din siya bumuo ng mga kwelang awitin. Dumating din sa punto na halos kainggitan siya ng mga kapwa bus driver dahil karamihan sa mga pasahero ay mas gustong sumakay sa bus na pinamamasada niya at malapit din ito sa kanyang amo. Dito na nabuo ang kanyang unang kanta na Magellan at nang madinig ito ng kanyang amo ay agad na nagustuhan ang kanyang awitin kaya nagpa siya itong tulungan si Yoyoy. At nang lumaon noong 1969 ay nagdesisyon ang amo ni Yoyoy na isasara na ang bus company at magtatayo siya ng recording studio para i-record ang mga kwela niyang awitin dahil nung panahon na iyon ay sikat na si Victor Wood Diomedes Maturan at wala pang ganoong recording studio sa Bohol. Minsan ay dumarating din sa buhay ang maliitin ka ng iyong kapwa. Gaya din ng sinapit ni Yoyoy ay minaliit at inapak-apakan ang kanyang pagkatao. Kaya pinatunayan niya na hindi hadlang ang itsura para maabot ang pangarap sa buhay at naging inspirasyon ni Yoyoy ang kanyang mahal sa buhay. Taong 1971 ay inirelease ang kanyang album na Magellan, isang parody ng historicism na nabigong pananakop ni Ferdinand Magellan sa Pilipinas. Ito ang naging top-selling record sa Visayas, Mindanao region. Nung lumaon ay dahil na din sa tulong ng kanyang amo na si Leo ay naging maugong ang kanyang awitin sa Kalakhang, Maynila at dito na niya unti-unting naabot ang kanyang mga pangarap sa buhay. Kaya pagkatapos nito ay dito na inirelease ang reissue album na Magellan na agad namang umere sa FM at radio station ng halos 1 buwan. At sinabayan pa yan ng iba't ibang panig ng Luzon. Malaki ang naitulong nito sa kasikatan ni Yoyoy Villame, kaya naman inidolo siya ng maraming tao. Talagang tumatak sa taong bayan ang kanyang komposisyon.
bilang novelty song sa industriya ng musikang Pilipino. At ito na rin ang naging daan upang magkaroon siya ng mahabang listahan na album at mga recording na kanyang mga awitin na may inspirasyon sa politika sa Visayas, Tagalog at Ingles. Dahil sa malikot na imahinasyon at talent ni Yoyoy, ay pinaghalo niya ang folk melodies at nursery rhymes at pagkatapos ay idinadagdag niya ang nakakatawa na mga lyrics na pinaghalong Tagalog, Cebuano at Ingles na kinagigiliwan ng maraming tao. Hindi lang sa kanyang mga novelty song nakilala si Yoyoy, pati pag-aartista ay pinasok niya. Si Chiquito o kung tawagin ni Yoyoy ay si Papang ang naging daan niya patungo sa mundo ng showbiz. Agad siyang sinabak nito sa pelikulang Isla Limasawa bilang sidekick noong 1972, na kung saan ginamit ang Magellan bilang theme song at dahil sa husay at galing niya sa pag-arte ay sunod-sunod na ang kanyang mga proyekto hanggang sa umabot nga ito ng 50 pelikula. Sa kabila ng kasikatang natamo ni Yoyoy ay hindi rin siya nakaiwas sa tukso sa babae at dahil nung panahon na iyon ay nagawa niyang pagtaksilan ang kanyang asawa na si Elizabeth. At napag-alaman niya nang makita ito ng kanyang asawa sa bulsa ng pants ni Yoyoy ang panty na nilagay ng kanyang kabit na babae na naging sanhi ng kanilang pag-aaway. Taong 1973 ay tuluyan nang nasira ang tiwala ng asawa ni Yoyoy sa kanya. Dahil sa mga pangyayaring iyon ay nalulong sa alak si Yoyoy at ang kanyang anak ay nalulong sa ipinagbabawal na gamot. Lumipas ang panahon ay lumaki na ang kanilang mga supling at naging malayo ang loob ng mga anak nito kay Yoyoy. Ang kanyang anak na panganay ay mas lumalim ang galit nito sa ama. Pero hindi nagtagal, ang kanyang may bahay na si Elizabeth at mga anak nito ay nakilala ang Panginoon. Ang galit sa puso ay naglaho at natutunan niyang magpatawad. At sa kalaunan ay pinagsisihan ni Yoyoy ang kanyang mga kasalanang nagawa sa buhay at nagbalik loob siya sa Panginoon. Nang lumaon ay nagpatuloy pa rin si Yoyoy sa kanyang karera sa pagkanta at pag-arte. At dahil sa husay at galing ni Yoyoy Villame ay ginawa rin siya noong 1977 bilang isang national figure at kasama ang kanyang awitin na Mag-Exercise Tayo na malapit nang maging anthem dito sa ating bansa na pinagtibay ng ahensya ng gobyerno at mga pampublikong paaralan bilang opisyal na musika para sa kanilang pag-eehersisyo tuwing Lunes ng umaga pagkatapos ng flag raising ceremony. At lalo pa siyang sumikat nung maikompose niya ang kantang Butchie Cake na isinulat ni Yoyoy sa mga gawa-gawang salita na parang nagtunog Chinese. Naisip umano ni Yoyoy Villame ang lyrics ng kantang ito habang siya ay naghahantay ng mekaniko na mag-aayos ng kanyang nasirang jeep sa Chinatown sa Maynila. Ibinase niya ito sa tono ng Baby Cakes ni Dee Sharp na isang hit song noong 1962, ngunit hindi naging madali ang pagsikat ng kanyang awitin na Butchie Cake dahil maraming Chinese ang bumatikos sa nasabing awitin. Dahil ayon sa mga Chinese ay binabi daw ni Yoyoy ang kanilang lingwahe. At umabot pa nga ang usaping ito sa demandahan, pero kagad naman itong binasura ng korte. Dahil lang masuri ang nasabing kanta, ay niwala ni isang salitang Chinese ang nakapaloob dito. At pagkatapos nito, ay inilabas naman ni Yoyoy ang kantang Philippine Geography. Nakatala dito ang 77 pangunahing isla, lalawigan, lungsod, munisipalidad at bayan sa Pilipinas mula Hilaga hanggang Timog. Si Yoyoy Villame ay nabigyan ng parangal ng Best Novelty Solo Vocal Performance noong 1982. Subalit sa kabila ng tagumpay niya sa karera ay dumating din ang dagok ng buhay sa kanyang pamilya ay nang pumanaw ang kanyang anak na panganay na si Martin noong 1986. Taong 1990 ay nabigyan si Yoyoy Villame ng parangal sa Manila Film Festival. Siya ay nagkaroon ng higit 25 album at humakot ng mga awards na bumenta ng maraming kopya. Kaya nabigyan ito ng award bilang single at double platinum noong 1991.
Nanalo din siya bilang Best Novelty Awards para sa Fiesta ng Mga Isda sa 1993 Awit Awards at nakuha niya ang King of Philippine Novelty Song. Noong November 25, 1995, nagawaran siya ng Best Performance at Best Comedy Songs Katha Music Awards at noong October 4, 1996 bilang Best Comedy Song Katha Music Awards at marami pa. Sa kabila ng tagumpay ng karera sa pag-arte at pagkanta, ay pinasok niya din ang mundo ng politika. Siya ay naging councilor ng 2nd District ng Las Piñas City noong taong 1987 hanggang 1998. At taong 1995 ay tumakbo rin siya na Vice Mayor sa kanilang lalawigan, ngunit di siya pinalad na manalo. At noong October 13, 2003, sumakbilang buhay ang kanyang asawa na si Elizabeth Codilla Villame. At pagkatapos nito ay unti-unti nang nawala si Yoyoy sa Philippine music scene. Sa kadahilan ng pagtutuunan niya ng pansin ang ibang bagay gaya ng pamilya at negosyo. Ngunit noong May 18, 2007 ay pumanaw si Yoyoy Villame sa edad na 63 lamang dahil sa sakit na cardiac arrest. At siya ay inilibing sa Calape Catholic Cemetery sa Calape, Bohol. Ang buhay ay makulay, mayroong saya at may kalungkutan. Pero kung ano pa man yan, ay huwag nating hayaan na tayo ay agusin ng kabiguan. Tayo ay kumapit at manalangin sa Poong May Kapal.